Hi guys! Hello everyone! Happy Sunday! Ayan guys, papakita ko sa inyo, naka-order ako ng vacuum sealer. Maganda siya pang preserve ng mga pagkain like meat. Pwede mo siyang i-seal. Na-order ko lang siya, tapos nag-order ako ng kasama niyang plastic na for vacuum sealer talaga. Tapos may free siya na 25 pieces. So meron akong dalawang size ng vacuum yung kung ano niya, yung parang plastic niya. So maganda siya, malakas siyang sumipsip. So ayan, pinapakita ko lang sa inyo. At talagang pagka kasi nakaka-vacuum seal yung mga pagkain or karne na ganyan, tumatagal siya sa freezer. At parehas lang ang lasa ng fresh. Hindi katulad ng nilalagay natin siya sa container na minsan, lalo na pagka medyo matagal na sa freezer, tapos sumisingaw yung syempre kasi container minsan nabubukas. So, parang tumatabang siya habang tumatagal siya sa ice. Kasi frozen nga. Hindi katulad niyan, napo-frozen man siya pero parang lang, yung frozen niya, napipreserve yung ng pagkain. So, ayan. Ang ganda niya. Magandang performance ng na-order ko. So, ayan guys. Pwede siya sa meat, karning baboy, pwede sa isda, pwede sa basta sa lahat ng food na pwede nyo, na gusto nyong i-frozen or gusto nyo i-keep ng medyo matagal. So ayan, nakita nyo yan guys. Nung una hindi pa ako marunong mag-press kaya hindi siya nag-vacuum. Tapos yung pala kailangan mo pala siyang ganyan ididiin mo siya, tapos pag na vacuum na siya, na sealed na, i-release mo para ma-open at matanggal mo na yung sinisealed mo. Thanks for watching everyone. Happy Sunday at salamat sa mga lahat ng sumusuporta ng aking mga videos. Bye! So ayan na siya guys, na-sealed na siya. So 'di ba, makikita nyo. Dinivide ko. Tsaka siya guys, halimbawa bili ka ng 1 kilong karne or manok or pa, tapos gusto mong hatiin sa 2 lutuan. So mahahati mo siya. Pwede mo siyang i-separate para maging 2 luto. Para hindi yung ilalabas mo siya, tapos i-defrost mo, tapos yung kalahati ilalagay mo sa diba? So, ayan guys, habang natapos ko na yung pagbabacuum ng aking meat, so, nagre-refill naman tayo ng sugar, coffee, parang ganun talaga pag nasa bahay tayo, walang trabaho, routine na natin yung daily, paglilinis ng bahay, pag-organize ng lahat, paglaba, vacuum ng bahay, paglinis ng bahay, pag-dusting. So ayan, nagre-refill ako ng coffee. Tapos inarrange ko yung cabinet. Container. So inarrange ko yung harina, cornstarch, ganyan. Nire-refill ko yung coffee, yung salt. Ito na isa-isahin yung pagpapakita, pero ganyan ang ginawa ko. So ayan yung cabinet ko guys. Hindi ko pa nakumpleto, dapat may mga label, pero busy ang lola nyo, kaya ayan muna, naayos ko na. Tapos nakaseparate yung mga herbs, mga pangtimpla, o diba? Di pa yan tapos guys, kasi kailangan ng mag-print ng mga pangalan, kumbaga arte-arte. So ayan, nakaseparate yung mga dilata.
Pag wala ka kasing magawa sa bahay, kailangan mong mag-isip ng ng idea para maging busy. Lalo pag nandito ka sa malayo, para hindi ka naiinip. So, diba? Ayan, yung prutas, naka-arrange. Tapos ng kusina, sa kwarto naman tayo. Kunting ligpit. Pagising sa umaga, syempre. Pero nauna ako sa kusina kasi kailangan mong magkape. Tapos, ayan, ang ganda ng aking painting. O, diba? Simple, pero maganda. Tapos, luto ng almusal. So, yan ang ating almusal. Bacon and egg. Yan ang common dito sa kanilang, sa lugar ng Australia. Bacon and egg. Sa atin, hindi natin halos, sa mga mayayaman, yan, afford nila yung bacon. Pero tayo, ang afford natin egg. Pero hindi kasama ang bacon. Sa mga mayayaman, afford nila yan. Sorry. Hindi. Dito yan, so, yun na. Ito na. Kakain na. So, diba? Ayan. Mag-feeling naman tayo. Mag-feeling rich. Paminsan-minsan kapag nag-isa ka sa bahay. Diba? Hindi ako kumakain ng kamatis. So, ayan. Kain ng lola nyo. Kain tayo, guys. Diba? Hindi ako kumakain ng kamatis nung nasa Pinas ako. Pero, nung nakarating ako dito, natuto akong kumain ng kamatis. At ang sarap pala naman ng kamatis. Pero sa totoo lang, guys, iba ang lasa ng kamatis dito. Kasi diba ang kamatis daw prutas. Dan sa atin, maasim ang kamatis. Dito napaka-yummy. Ang tamis. So, ayan guys. Thanks for watching.